Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat at nandyan kayo, patuloy na sumusuporta, nagtitiwala at nagmamahal sa advocacy na ating pinapanindigan. Sa puntong ito, bibigyan po natin ng pananaw itong balita, ang pinaka huli na inilabas, latest na inilabas na Social Weather Station report tungkol po sa trust and approval rating ni Ginoong Marcos Jr. Kamakailan lang ito lumabas. Yung sa Pulse Asia yata is negative 15, sa SWS negative 13. Mga kababayan, ito po ay highest in the last 16 years. Ang pinakamataas po na inabot ng pagbagsak ng isang aktibo at nakaupo pang presidente, subalit patapos na ang kanyang termino noong 2010. Kay Gloria Macapagal Arroyo, umabot po siya ng negative 45. Ibig sabihin po ganun kababa ang pagtitiwala o pagtatakwil ng mamamayan sa gobyerno na yon ng panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. But she was already way out sa kanyang termino. Si Marcos Jr. na nangangalahati pa lang halos. Mga kababayan, ang kanyang termino na 6 na taon ay magtatapos pa sa June 30, 2028. And June 26 pa lang ngayon, mga kababayan. So, sunod-sunod po ito, nadagok o sunod-sunod na binatukan ng katotohanan, Puk! Parang ginanon, plong! Parang ginanon si Marcos Jr., sinampal ng kaliwat kanan, magkapatid na kaliwat kanang sampal, puk 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 puk, ginanon siya. Kababayan, may sound effects pa. At ito po ay magkakasunod na puro below zero, negative 15 sa Pulse Asia, negative 13 sa SWS survey. Ano po ang sinasabi ng survey na ito tungkol sa pagtitiwala at pagtanggap ng mga mamamayan sa gobyerno ni Marcos? Una, na ang gobyernong ito, bagamat hindi pa natatapos ang termino, halos 2 taon pa ito sa kapangyarihan, ay isinusuka na at itinatakwil ng taong bayan. Yan ang malinaw or very categorical na interpretasyon dito sa magkakasunod na paglugmok at pagbagsak pababa, padausdos ng trust and approval rating ni Ginoong Marcos Jr. at ng kanyang gobyerno. Ang ibig sabihin, yung pagtitiwala at ang pagtanggap ng mga mamamayan, mayoriya ng mga Pilipino, kung nararapat pa bang manatili sa kapangyarihan at bilang Pangulo si Marcos Jr., ay talaga namang pong sadsad, nose dive, negative 15 and negative 13. So kung i-average mo yan, total mga negative 14. Ang pinakamataas po na pagtatakwil kay Marcos ay sa NCR area, negative 32%, mga kababayan. At sa Mindanao din, bagsak din siya. Expected na yon sapagkat wala naman siyang ginawang tama at matino at matuwid na direksyon para iangat ang mga mamamayan at ang kabuhayan at sitwasyon ng mga kababayan natin sa Mindanao, not even in the Visayas. Pero kapansin-pansin po sa National Capital Region, sa Metro Manila, 32, negative 32% po ang kanyang trust and approval rating. So, ang ibig sabihin, sa bawat 10 Pilipino, mga kababayan, ay halos 7 ang nagsasabi niyan na hindi nakapanipaniwala at wala na pong nagtitiwala kay Marcos. Yan pong reverse interpretation yan. 7 sa bawat 10 Pilipino sa Metro Manila ang nagsasabi na dapat hindi na manatili yan bilang Pangulo o pinuno ng gobyerno si Marcos Jr. Yan po ang reverse interpretation ng negative 32, mga kababayan. At pangalawa, itong magkakasunod, magkakahiwalay na mga survey firms, Pulse Asia and SWS, ay
Isa itong pagpapakita ng paghatol ng taong bayan that indeed ang malaki at dambuhala, in fact, pinakamalaki at pinakamalubha na iskandalo ng pangungurakot at pangungulimbat at pandurobo sa kabanang bayan na naganap sa ilalim ng administrasyon ni Marcos kasabwat ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez ay totoo na sila ang mastermind. Yan po ang tinatawag na political and social correlation. Ano ang kabuluhan ng survey na ito? Walang ibang issue na talagang humila pababa kay Marcos at siya ay binaldado sa survey na ito kung hindi ang pagkakaroon ng 1.9 trillion pesos na iskandalo ng kinurakot, pinagnanakaw at dinambong na mga kunwari ay flood control projects. Yun pala wala. Kung meron man, wala pang 20% puro pa substandard all over the country. And nangyari yan dahil ang mastermind na itinuturo ng mga involved sa sindikato, contractors, mga former security personnel ni Saldico, and si Saldico mismo, coming from the inside of the inner circle of Marcos and Romualdez, sa kanilang kasindikatuhan, itinuturo na ang mastermind si Marcos at si Romualdez. Kung kaya nangyari ang sistematiko, malawakan at malalim na paggamit ng poder, pagsalaula sa budget at ang pag-ikot sa mga batas upang ang pundo ay kulimbatin at durubuhin dahil si Marcos at si Romualdez ang mga pasimuno. So yung katotohanan na yan, whether there is a conclusive report from the Senate Blue Ribbon Committee or wala, ay tinanggap ng taong bayan na naniniwala sila that indeed it was Marcos, it was Romualdez. Mga kababayan, yan ang resulta. Negative 15, negative 13, at kuhanin mo ang average nito, negative 14. All over ang average ng trust and approval rating ni Marcos. At kapag sinabing negative, below zero po yan. Kaya kung i-reverse interpretation mo yan, ibig sabihin po, overall ay halos 85%. 8 sa bawat 10 Pilipino ay naniniwala na si Marcos talaga ang pasimuno ng malakihan at dambuhalang mga iskandalo ng korupsyon at pandarambong. Kaya negatibo po ang kanyang trust and approval rating. Saan mo pa yan i-correlate? Saan mo pa yan idudugtong? Di ba? Yan ang pinatotohanan ng magkakasunod na negatibo. So parang sabi nga ng SWS survey, this is the highest na inabot, no, na porsyentahe ng pagtatakwil o rejection from the people of an active and sitting president. The last time na mataas po ang pagtatakwil at pagtatanggi ng tao sa kanyang pamumuno, kaya negative 45 ay noong 2010 pa, laban kay Gloria Macapagal Arroyo, bago pumasok ang gobyerno ni Noynoy Aquino. So ito ngayon, wala pa siya halos nangangalahati lang sa kanyang termino ito si Marcos Jr. Ginawa niya na ang lahat. May mga troll farms na ginagastusan ng bilyon-bilyon na pondo ng gobyerno na inilulusot nila sa mga kung anong pamamaraan para maitago ang kanilang mga illegal na pagpupundo sa mga trolls at mga tinatawag na keyboard zombies. At halos binili na nila ni Romualdez at kinontrol ang mainstream media, ang malalaking corporate media ng mga kasabwat at kakutsaba ni Marcos na mga super bilyonaryo na mga oligarko na nagkokontrol ng dyaryo, telebisyon at pati ng mga radyo. Hindi pa rin po nakatulong ang mga ito upang ang taong bayan mismo ay itakwil at itanggi ang uri ng pamumuno at gobyerno ni Marcos Jr. Iyan ang
meaning at totoong kahulugan ng negative 15 and negative 13 na trust and approval rating ni Ginoong Marcos. Third point ni Ka-Eric, kung halos nangangalahati ka pa lang sa iyong termino ay sukang-suka na ang taong bayan sa iyo, hindi ibig sabihin po wala nang patutunguhan ang direksyon ng gobyerno sa susunod pang mga remaining na taon ng kanyang termino kung hindi ang pagkakaroon ng political survival upang hindi siya tuluyang mahulog sa bangin na ikasasadlak ng kanyang administrasyon o maagang matatapos ang kanyang pagiging pangulo dahil sa pagkilos ng taong bayan. Meaning, dahil negatibo tuloy-tuloy, hindi nagbabago, bagkos lumalala lang ang pagkakalugmok ni Marcos Jr., kung ang pagbabatayan po ang lahat ng surveys sa kanyang trust and approval rating, ang gagawin ni Marcos Jr. ay magsagawa ng mga political operations, lalo na ang dirty political operations na ang layunin ay ilihis at ilipat ang mga focus ng taong bayan patungkol sa kanyang kapalpakan at pagkalugmok ng kanyang bulok na gobyerno. And that is the reason na in the last 18 months, kung obserbahan po natin, walang inasikaso si Marcos halos, kundi ang gastusan ng tunutudo, ang kaguluhan sa Senado, ang mga kaguluhan sa House of Representatives upang mag-focus na birahin ng tunutudo si Vice President Sara Duterte. Why? Sapagkat nais ni Marcos magkaroon ng shifting of attention. Ililipat niya ang focus ng tao sa diskusyon ng kabulukan at kapalpakan at kaabusuhan at kakurakutan ng kanyang gobyerno papunta kay Sara Duterte. Kaya heavily invested si Marcos na gapangin at gawing mga tuta o mga aso na kanyang nakokontrol ang Senado. Lalo na itong 13 Judas na ngayon ang tawag sa kanila the Marcos Senators, or sometimes tinatawag sila na the Senate of Malacanang, not the Senate of the Filipino people, not the Senate of the Republic of the Philippines. Ganon siya kadesperado sapagkat nakikita at nalalaman at nararamdaman nila Marcos na talagang nahihiwalay siya sa taong bayan. The Marcos and Romualdez government has been consistently isolated from the people by their own doing, sa kanilang kagagawan, sa kanilang kaabusuhan, sa kanilang kakurakutan. Imagine, in the last 16 years or almost 20 years, ito ang pinakalugmok at pinakabugok na gobyerno. At yan ay ayon sa opinyon at pananaw ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino. So, ano po ang in-expect natin kay Marcos? Hindi, yun. Survival, dirty political operations, at walang matino na direksyon para iangat at maiahon ang mamamayang Pilipino sa pagkakalugmok sa ekonomiya. The more that Marcos is engrossed, nalululong sa pag-survive politically at paglalaro ng maruming politika niya at nakapokus sa pagwasak sa mga Duterte at ginagamit ang buong institusyon at makinarya ng kanyang gobyerno at ng Estado, the more na magkakaroon ng malubha at malawak na krisis sa ekonomiya. Kasi mapapabayaan ni Marcos ang mga nararapat gawin kagaya ng pagpapatatag at pagsusulong ng sektor ng agrikultura, pagpapatatag ng ating basic manufacturing sector at industrial development ng ating bansa, pagpapalawak ng employment, mga trabaho, at pagpapatatag ng ating mga resources para umangat ang buong ekonomiya. Marcos can no longer focus
on these important economic and social responsibilities na dapat pinapangunahan niya. Kaya ito na ang resulta niya. In the last 2 years na nagkaroon ng ratings and survey sa pinakakurakot na mga bansa sa buong Asia-Pacific region, ang Pilipinas ay number 4 sa pinakakurap at pinakabulok na panggobyerno in the last 2 years ng variables for an enlightened democracy. Isa itong non-government international organization na ang layunin ay subaybayan at bigyan ng feedback and ratings ang mga gobyerno sa mga bansa sa Asia-Pasipiko na ang layunin ay isulong ang isang matino at hindi korap na mga panggobyerno sa mga bansa na nagde-develop dito sa kontinente ng Asya. At sabi ng Variables for Enlightened Democracy, ang Pilipinas ay number 4 sa pinakabulok at pinakakurap na mga gobyerno in the last 2 years. Bantakin mo, pati ang mga dayuhan na mga international na mga non-government organization ay hindi kayang sikmurain ang ganitong uri ng pinakamalala na iskandalo ng pangungurakot at pandarambong na naganap sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. At walang may seryoso at totoong nananagot sapagkat binakura na ni Marcos ang ombudsman, ang kanyang attack dog na si Boying Rimulya ang siyang nagkokontrol ng ombudsman at instead na ito ay maging tagapagprotekta ng interes ng mga Pilipino, ng mga mamamayan laban sa abuso at magnanakaw ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, ginagamit ni Marcos ang Office of the Ombudsman at ang Ombudsman mismo para sa kanyang political dirty demolition operations against his perceived political enemies, particularly ang Duterte political camp. Kaya, nakikita din ito sa antas internasyonal ng mga nag-oobserba ng mga kaganapan sa Pilipinas. Kaya hindi po tayo nagtataka na naging number 4 po tayo sa pinakahuling report na inalabas po ng international NGO na ito sa mga bansa sa Asia-Pasipiko. Pang-apat ang Pilipinas sa pinakakurakot at pinakabulok na panggobyerno. Mantakin mo yan. Ganon din po sa tinatawag na Transparency International. Nasa top 10 sa pinakakurap at pinakabulok na gobyerno sa buong mundo, ang Pilipinas kasama po sa top 10. Pero sabi ni Marcos, hindi top 20 lang. Nag-adjust pa ang kulukoy, mga kababayan. Iyan ang pinaka-ugat kung bakit sa magkakasunod na Social Weather Station Survey and Pulse Asia Survey, si Marcos po ay halos inilubog sa kumunoy ng pagtatakwil at pagsipa ng taong bayan sa kanyang gobyerno. Sunod-sunod even in the last quarter last year or January inilabas, ay sinasabi din po ng Publicos Research Asia. Ang sinasabi nila, 27 negative ang approval of governance ni Marcos at ng buong gabinete niya. Negative 27. So mga 4 o 5 buwan lang nakakaraan, ito na naman ang Social Weather Station Survey at ang Pulse Asia tumutugma sa binabanggit ng Publicos Asia na negative 27 ang trust and approval rating ng buong gobyerno ni Marcos kung ang pagbabatayan ay ang mayoriya ng opinyon ng taong bayan. So, kaya kailangan ni Marcos na magkaroon ng mga tuta at aso sa Senado upang mailibing at maibaon ang Senate Blue Ribbon Committee. At nang sa ganon, ay maatake niya si Sara Duterte sa Senado
at doon niya dadalhin ang naratibo. Pero mahirap mo na kasing bawiin ito sa taong bayan eh. Once the people already formed their perception and their stand and conviction tungkol sa gobyerno, mahirap mong bawiin at papaniwalain sila na ikaw ay magbabago, maliban na lang kung ikaw ay bumaba ng kusang loob at harapin ang pananagutang kriminal sa pagwasak mo sa gobyerno at buong sambayan ng Pilipino. Baka lumambot pa ang pagtingin at damdamin ng taong bayan sa iyo, Marcos Jr. Lalo pa nagiging hambog tuloy ang iyong pinsan. As if akala niya napakabuti at napakaganda at napakagaling na lalaki niya. Itong si Martin Tambaloslos Romualdez na alam natin, hindi makapalag si Marcos sa kanya. Kaya hindi siya pinakasuhan, hindi siya pinakulong, hindi siya binawian ng mga ninakaw na kayamanan itong si Romualdez. Because whatever Marcos will do to Martin Romualdez, it will come back to him. Kasi siya naman talaga ang kakotsaba at ka-conspirator ni Romualdez ng kanyang pinsan kung bakit naging malala na parang sindikato ang gobyerno ng Pilipinas simula nang umupo si Marcos Jr. at sila Martin Romualdez. Ayan. So sikat na naman tayo, mga kababayan, but in a very negative way. Number 4 sa Asia-Pacific region, sa pinakakurakot at pinakabulok na gobyerno ang Pilipinas under Marcos Jr. And ang epekto niya talaga namang ikinasusuklam at itinatakwil ng malawak na mamamayang Pilipino ang pananatili ni Marcos Jr. sa poder at kapangyarihan. Kasama ang mga sindikato nilang mga alipores na mandarambong at mga kurakot led by his cousin Martin Romualdez. Maraming salamat at patuloy tayong nagsasalita, patuloy tayong nagmumulat at patuloy tayong gumagawa ng tamang paninindigan para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Muli, huwag nating kalimutan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!